Good day everybody, I am Eric James Castillo and now let's discuss about general chemistry. The first question we discuss is all about what are the branches of chemistry? They have 5 branches of chemistry. Number 1 is organic, second is inorganic, third is analytical, fourth one is physical, and the last one is biochemistry. These are the few, they're divided into many substance. And now let's move on into the second question. Which of the given branches of chemistry has connection to my course or to your course or to criminology? I think the given branches of chemistry has connected into criminology is all about organic. Why? Because organic is all about collecting evidence or solving crime in the future. For example, nagkaroon ng crime. I am a future policeman in this generation. Now, pagka nagkaroon ng isang krimen, hindi natin pwedeng idala yung isang crime na nangyari kung wala tayong suspect. We need to identify the suspect. And nakapaloob ito sa may organic chemistry. Next is collecting evidence. Hindi natin pwedeng ituro na lang kung sino yung suspect habang wala tayong ebidensya. Kailangan natin ng matibay na ebidensya para mas maging effective to o dumating yung time maipanalo natin yung isang krimen na nangyari. Next is identifying or understanding. Ano ba yung tunay na nangyari? Ano ba yung tunay na nangyari sa krimen? And hindi tayo pwedeng gumawa ng mga basta-basta na kuro-kuro lang natin. And it's all about organic chemistry. Nakapaloob lahat yun sa organic chemistry. It's all about understanding, identifying, classifying, and studying. Kailangan nating araling mabuti yung isang krimen bago natin i-push or bago natin idala sa physical. And now let's move on to the last question or the last thing we discuss. How can forensic chemistry technique help in the analysis and identification of the physical evidence in criminal investigation? Kindly defend your opinion. It's all about my opinion. Makakatulong talaga yung forensic chemistry technique para matulungan or ma-identify, ma-analysis yung physical evidence sa criminal investigation. Bakit? Kasi pag sinabi natin forensic chemistry, yung mga evidence na nagathered natin sa loob ng crime scene, ganun yun eh. Magagamit natin yung mga evidence na nakuha natin sa crime scene para mas mapalabas pa natin or ma-identify pa natin yung mga suspicious na nangyari and yung kung sino ba talaga o siya ba talaga yung suspect. Siya ba talaga yung nag-commit ng crime? Siya ba talaga, for example, sa murder, may naiwan na kutsilyo, kanino bang kutsilyo yun, andun yung fingerprint, siya ba talaga, kanya ba talaga yung fingerprint na yun? Through forensic chemistry kasi malalaman mo doon yung andun na kasi sa loob na yun yung evidence, and ngayon kailangan na lang natin aralin, kailangan na lang natin i-identify, and baka katulong yun para mas ma-resolve natin yung crime na nangyari. Yun lang, thank you.